Linawin ko po muna yung status nyo, no? Tama ba? Pinakilala ko kayo as Director of PAOK. Kayo pa po ay isang director, no? Pero you're no longer at this point, no? Hindi kayo yung spokesman. Ganun po ba yan? That's true. I am now on administrative relief as far as my spokesperson designation is concerned. So I still continue with my other functions, office duties. But as far as operational matters are concerned, I am restricted and limited to certain aspects na lang ng aming trabaho while ongoing yung investigation. Para dun po sa hindi familiar sa mga kalakaran sa pamahalaan, kasi common naman na nadidinig natin yan. Kunwari sa Philippine National Police, pag merong nire-relieve, tinatanggal sa pwesto temporarily habang nag-investigate. Ganun din po ba yung sitwasyon ninyo? When you say administrative relief, what exactly does it mean? That means to say that I'm limited to paperwork at this point. No, I could not issue official statements. I could not sign official documents in relation to recommendations, operations, and the like. Paperwork na lang, basically staff work lang muna. No, so the investigation is ongoing. But I told the board, no, kasi may kulang pa po dun sa board of directors, kulang pa ng isa, on leave pa po siya. I told the board officially, I gave my letter already, my explanation, that I already admit to the mistake that I have committed. There is no amount of defense, Christian, that could justify the reaction that I did, no? Tama naman, na-provoke kami, pero yung reaction ko is also mali. So, sabi ko nga sa public apology ko kanina, no wrong can right another wrong. So, parehong mali ang nangyari. Okay. Pag-usapan nga natin mismong insidente na ito, no? Kailan po ba ito exactly nangyari? At bakit po humantong sa pananampal yung nangyari po? That was around 9:30 to 10 p.m. noong October 31. Nung patapos na po, pa-wind down na yung aming operation doon sa Central 1 Bataan. Ang nangyari po doon, Christian, around that time, I already informed our personnel na tapusin na yung accounting ng mga Filipinos para makauwi na po sila by 10 p.m. So, nung na-inform yung isang grupo ng mga Pilipino doon sa cafeteria, naging raucous sila, maingay, nagsisigawan, and so on and so forth. So, kinabahan ako ng konti. Sabi ko doon kasi ilan lang ang tao nandoon. Napakaraming tao nandoon, 2 sundalo lamang, tapos 2 sa IDG, at saka isang PAOK. So nagpadala ako ng isa pang PAOK doon kasi nasa labas ako noon. Sabi ko, tingnan mo ano nangyari. Pagbalik sa akin ng bata, nung office staff namin, nanginginig. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, mini-middle finger ako doon sa loob. Tapos, sinisigaw-sigawan ako ng FCKYOU. Sabi ko, teka, hindi na tama yun. Then, pagdating ko doon, Christian, pagpasok ko sa cafeteria, sinalubong ako ng ilang media. Sabi ng mga media personnel, sir, maingay na rito, bastusan na, binabastos na yung mga bata ninyo. Sabi ko ng ganun. Teka, hindi pwede yun, kako. So, tinawag ko yung taong itinuro nila. And I told him, ang binastos mo dito pare, hindi yung personnel ng PAOK, hindi si Director Casio, kundi yung opisinang nire-representa namin. So kakasuhan na lang kita ng unjust vexation. So makikita sa video, naglabas ng video kanina yung UNTV, yun ang medyo mas kumpletong video. Kasi yung mga video na lumalabas are all edited. Walang proper context, no? So dinala namin sa labas, sabi ko, punta ka na sa CIDG para makasuhan kita ng unjust vexation. Nung nandun na siya, nag-apologize siya, sir, inaamin ko naman mali yung ginawa ko. So sabi ko sa staff namin, kasuhan pa ba natin ng unjust vexation ito? Or sasampalin ko na lang? Doon ako mali. Yun ang mali ko. No? Nung nagpagitna ako sa kanila, nung nag-mediate ako sa kanila, I should not have opened as an option na instead na kasuhan ko siya, sasampalin ko. Dapat tinuluyan ko na lang ng kaso ng unjust vexation at saka sa pag-disrespect niya sa amin. Teka muna, sir. Nung sinabi nyo unang-una sino ba itong taong ito? Yung lately ko na nalaman, nung lumabas yung video na allegedly siya daw po ay maintenance staff or janitor ng Central 1 Bataan. Bakit daw siya nagmumura? Bakit daw niya minumura yung staff ninyo? At bakit siya nagmi-middle finger?
Sabi nung mga nandoon na mga tao, "Sir, kaya naggagaganyan ang mga 'yan kasi frustrated nga sila sa nangyari. Wala raw kaming nahita." 'Yun yung word na ginamit kasi pinalaya namin sila, eh. So, wala kaming nahita sa paghuli sa kanila. Akala nila pinalaya sila then wala na kaming gagawin. Mali po sila doon. Kaya namin po pinakawalan ng mga Pilipino, Christian kasi there were 900 plus sa kanila nung gabing 'yon, 'di ho ba? So kung 900, nung una kasi 358 lang ang bilang namin. Eventually lumobo nung na full accounting na. So we don't have the material time to interview all of them, Christian. We have no Okay. material time to to interview them. Pero again, mahaba man ang maging paliwanag ko, mali pa rin talaga ako, Christian. I have always been a proponent for rule of law. And in that one moment, no, not even, I cannot even justify na pagod ako. 3 days kasi kami, from 29 to 31, 2 to 3 nights, 2 to 3 hours lang ang tulog ko kasi preparing for the search warrant application, operations, etc., etc. So, be that as it may, at the end of the day, mali. So I'm offering my head on the chopping block kasi I don't want this to reflect on the agency. Actually, we have to put it on record naman talaga na mali po yung ginawa ninyo at mabuti na inamin nyo agad. Kasi kung ibang mga government official yan, magpapalusot pa. Pero pag binabasa ko yung mga comments dito, tsaka kanina pang umaga, marami nakikisimpatya sa inyo. Pero nga po guys, siya na rin po nagsabi, mali po yung ginawa niya. Sirampal niya yung yung maintenance staff po ba yun? Na, Yes, sir. okay. Mali talaga. Na-curious muna ako, no? Ano sabi niya nung in-offer niya? Sampalin na lang kita o kasuhan kita? Pumayag siya? Sabi, awa rin ako sa tao, to be honest, no, nung sinampal ko na, after ko na siyang masampal, sorry. Sabi ko, grabe naman ang nagawa ko, no? Kaya lang, kaya sa kasuhan ko siya, Christian, he would not have been able to defend himself in court kasi marami nakakuha ng video kasi. Ang daming media na nandoon, no? So ang daming magpapatunay na third parties, media personnel, na talaga nang babastos na sila. Some media people even were calling me. They are willing to attest to the fact. So what led to? Sabi ko no, kasi whatever transpired prior to the slapping itself is the one that is mali. So, mali na yung ginawa niya, binastos niya ako, yung staff at saka yung PAOK, pero mali din yung ginawa ko. So, Yeah. hindi siya mag-even out. So, no need to witness in my favor or what. Kasi mali na eh. Walang justification sa ginawa ko. So basically, you learned your lesson, no? Pero did you also offer your resignation? Did someone from PAOK demand your resignation? No, I contemplated about it this morning. No? Kaya lang, sabi ko man, if I would resign by December 31. Kasi I still have a good amount of work to do. I have to fulfill the promise. As one of the directors of PAOK, I made a promise when I took on this job. No, that we would fulfill I would follow through with the presidential directive that were given to us. I mean, the PAOK directors. No, we have to end this problem by the 31st of December. If I feel by that time that the public, that the government, the president, or the executive secretary still would want my head, then I will not make it difficult for them. For delicadeza, no, I'll do that.